O yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, hindi na yata nakatiis. Pinag-utos na po sa DepEd to improve the nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Philippines students low ranking, mga kababayan, sa international assessment. Yung PISA po, ito mga kababayan yung naganap kanina. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos na mismo yung nagpamiting. Kumusta niya Mr. Marabilia si Inday? Si Inday nandun din, pero I think hindi man yata nagsalita. Pati yung sa presko ng Palasyo Malacanang, as usual po, ang nagsasalita yung Undersecretary, si Powa, saka si Yusik Gonong. Wala ba po si Inday? Ikaw talaga niya, Mr. Maravillas? Yun ang napansin mo? Siyempre po. Yung DepEd po, ang sekretary si Inday. Pero ang umaaksyon na po, mismo na yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Parang wala na pong DepEd secretary. At yung namimrintira, mga kababayan, sa mga discussions, yung mga Yusek ni Inday. Yan po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos na mismo yung nangunguna sa meeting. Kaya tama yung observation po ni Benji Contreras, yung kasama natin sa programang Collabs, yung politika, ensaymada at iba pa. Sabi niya, bakit kaya mismo ang Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna sa pagtalakay ng mga problema sa DepEd at para mapataas ang ranggo ng bansa sa PISA? Hindi ba kayang gampanan ng BP at concurrent DepEd Secretary Sara Duterte Carpio ang mga ito? Akala ko ba number 1 sa approval at trust rating ang DepEd? Ikaw talaga, Tito Benji. Binasag mo ng tuluyan si Inday. Wala nga. Pati doon sa press conference, ang sumasagot po si Powa, Yusik Powa at saka si Yusek Gina Gonong. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story at pag-usapan po natin, pati yung mga iba pang developments sa ngayon, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo sa aming mga channels para malabanan po natin ang fake news na pinapakalat po ng mga dilawang DDS. Huwag na rin po ninyo, mga kababayan, na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. By the way, i-announce ko na rin po sa inyo, may bago na po tayong Finance Secretary. Bukas po yung oath taking. Sabi dito sa Impact Leadership, a good economist, former Batangas 6th District, Representative Vilma Santos Recto confirms that her husband, the House Deputy Speaker, Aralt Recto, has been appointed as the new secretary ng DOF. Finance Secretary na siya po and set to take oath bukas po, January 12. Ayan po, mga kababayan, kasi binigyan siya ng tiwala ng ating Pangulong Bongbong Marcos because he is such a good economist. Di ba niya, Mr. Maravillas, dilawan niyang si Recto? Wala na pong kulay-kulay sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang importante po, competent at willing na tumulong para sa Bagong Pilipinas. Di ba? Yung ka-unit team naman po ng ating Pangulo, yung mga DDS, wala nang ginawa, mga kababayan, ngayon black propaganda at mismong yung tatay ng Vice President. Grabing mga panira yung binitawan during election at pati ngayon, di ba niya, Mr. Maravillas, biglang kumabyo? May kailangan kasi. Nalagay sa peligro. Dahil sa, sabi, pumasok na yung ICC noong December pa.
Yan sabi nung mga lumalabas na balita, may mga ICC investigators na December pa, kaya hindi mapakali yung mga DDS. Biglang bumait po si Digong. Di ba? At saka yung SMNI, nadamay mga kababayan sa angas ni Maudigs. So bukas po yung o-taking ni former senator at ngayon Congressman Recto. Si Jokno niya, sana, sabi sa information na nakuha natin, inside story, yung source natin, sa Maharlika Investment Fund na siya. Magpo-focus na siya doon, mga kababayan, sa Maharlika Investment Fund. So ngayon, balikan natin yung kwento sa DepEd. Hindi na nakatiis yung ating Pangulo, siya na yung gumalaw. Wala kasing mangyayari. Kung pababayaan niya si Inday. So yan ang utos ng ating Pangulo. Dapat niya, gumawa kayo ng mga necessary steps to improve the Philippines ranking sa International Students Assessment, which remains at a low level. Ayusin niya ninyo yung level of proficiency sa mathematics, reading, and science in terms of scores para niya gumanda-ganda man lang yung ating makuha sa ranking sa PISA. Ngayon, yung kanyang mga USEC, mga kababayan, yun ang nag-present ng mga steps sa ating Pangulo. Sabi rito, nag-present po tayo sa Pangulo ng ating ways forward because the theme really is how we improve not only our PISA performance but the overall performance niya ng ating mga learners sa basic education, sabi po ni DepEd Undersecretary Michael Powa. Hindi man po si Inday yung nag-present. Para niya magawa ito, the Education Department has to address the factors leading to low scores such as the use of digital devices, language use at home, teachers' specialization, and bullying among others. The President also told them to see possible enhancements on the school-based nutrition programs for students. Sabi naman po ni DepEd Undersecretary Gina Gonong, yung ating bansa daw is at level 1A, that's 1B in terms of proficiency, and is looking to move to level 2 to further increase the proficiency level in the long run. Diyan na niya, Mr. Maravillas, yung contribution man lang ni Inday. Wala eh. Wala man nga pong partisipasyon. Kaya nga po siguro, hindi na nagpa-picture doon. Wala sa picture. Sabi rito sa balita, actually anya, hindi naman disappointed, kundi yung post na we need to keep working hard so that we improve our performance in PISA. Pero hindi nga lang PISA, kundi performance talaga ng mga estudyante natin as a whole. Paliwanag mga kababayan ni Yosek Gina Gonong nang tanungin ng mga reporters kung ano ba niya, disappointed yung ating Pangulo. Ganun ang ating Pangulo po. Very diplomatic siya. Pero the fact na siya na yung nagpa-meeting. Di ba? Kahit hindi yun magsalita, alam na po. Ibig sabihin hindi niya nagugustuhan yung pamamalakad po ng DepEd Secretary. Ayaw lang niyang ipahiya si Inday po. Hindi kasi, may breeding kasi po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Parang si Martin lang, kahit pinagsasalitaan mga kababayan ng kung ano-ano ng mag-ama, sabi ni Martin Romualdez, I still consider her Anya as my friend. Kaya talagang si President, ang instruction niya, tutukan natin yung teacher support and teacher quality, yung bullying sa school at saka yung nutrition. Yung Pangulo na po yung nag-utos. Kasi si Inday po, kung ano-ano yung pinagkakaabalahan. Di ba? Tolero yung isip kasi po ni Inday ng tanggalan ng confidential funds. Para niya yung kapatid niyang si Polo ngayon, nag-tantrums din kasi binawasan yung pondo nila sa
sa Davao. Kaya sabi ng ating Pangulong Bongbong, dapat nga i-upgrade yung i-upgrade yung technical skills ng ating mga guro, pati yung paggamit ng mga gadget sa mga paaralan. Gusto talaga niya ng Pangulo magkaroon ng expertise yung ating mga teachers. So he emphasized on the necessity of proper training programs sa mga guro. Of course, hand in hand niya with teacher welfare. Pagdating sa teachers kasi, talagang para sa ating Pangulo, napaka-importante ng mga teachers. And we agree, teaching quality will really improve. Sabi nga ng ating Pangulo, he believes around 60% improvement kung mapapabuti din natin yung teaching quality. So during the meeting, which was also attended by Vice President Sara Duterte, Marcos stressed that teachers must be updated on the new technology being used in teaching and be trained in incorporating it into their classes. Yung Pangulong Bongbong na mismo yung nag-preside po. Nasa tabi lang po si Inday. Pagdating naman po doon sa press conference ng Palasyo Malacanang, ang nasa printera po, si Powa, saka po si Gonong. Wala po si Inday sa press con. Ayaw magsalita. Bakit kaya niya Mr. Maravillas? Siya'y po si Inday. Siya'y type. Noon nga po presidential, vice presidential debate. Hindi man lang po nag-attend kahit isa. Ayaw mag-participate po ni Inday. So paano niya yan pag siya yung tumakbong Pangulo? Yun na nga po. Sige lang ang utos-utos niya. Talaga niya Mr. Maravillas. Kailangan na talagang palitan si Inday. Binibigyan pa siguro ng konti pang panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hinihintay lang siguro na magdesisyon siya mismo. Si Inday kung magpapatuloy pa siya as secretary o i-give up na niya. Talaga naman niya Mr. Maravillas. Ang kailangan sa DepEd yung educator talaga. Kasi pag hindi educator, mahirap talaga. Tinesting lang siguro mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung may ibubuga si Inday. Di ba? Kasi Vice President niya, binigyan ng pagkakataon na makapaglingkod din as member ng kanyang gabinete. So yun man lang po, idagdag ko na lang itong balita ngayon. May relasyon po ito sa Chacha. May sinasabi na naman po si Edsel. Si Edsel Lagman, yung mga opponents po, na ayaw talagang sumayaw ng Chacha. Pati si Dilima po, nagsalita na, sumali na, mga kababayan. Siyempre niya Mr. Maravillas para laging pinag-uusapan. Sigurado niyang may plano yan na bumalik sa 2025 election bilang senador. Malamang po, yan niya Mr. Maravillas yung sinasabi ni Edsel. May EDSA Puera daw po, mga kababayan, na ad campaign na pinapakalat ngayon. At ang tinuturo, yung Marcos family na naman. O ito po, the EDSA Puera Charter Change ad campaign is part of the Marcos family's continuing demonization of the EDSA People Power Revolution, which ousted the Marcos dictatorship and helped install the Cory Constitution or the present 1987 Philippine Constitution. The ad niya is crudely crafted and there is nothing substantial conveyed in the message. Tapos sabi naman po ni Dilima, binuuan niya ang 1987 Constitution para pigilan ang anumang muling pagtatangkang umaboso at mapanatili sa poder. Dapat na pagdudahan ang nasa likod ng basurang patalastas na ito at ang mga sabik na sabik at nagmamadaling baguhin ang saligang batas. Isa na niya Mr. Maravillas, lumabas yung EDSA Puera ad sa mga primetime news daw, mga kababayan, sa GMA, ABS-CBN.
Pagingan po ninyo mga kababayan itong report. Ayan po, charter change ad appears on primetime TV. Baka niya Mr. Maravillas ang gumawa niya na advertisement. Sila man lang na mga kontra sa charter change. Hindi pa natin alam mga kababayan, pwedeng ganon para siraan po yung movement, yung post para sa charter change. Pero ito mga duda man lang po natin. Siguro sa mga susunod na araw, baka may lumabas na balita at may magpakilala na sila yung nasa likod nitong EDSA Puwera ad campaign. Pakinggan natin itong report po. Ayan pa. A paid advertisement on the supposed failures of the 1987 Constitution, highlighting the need for charter change, appears on newscasts. On X, users note the ad was aired on ABS-CBN, TV5, and GMA. The ad airs amid questions about the integrity of a fresh charter change bid through People's Initiative. The Chacha ad focuses on the alleged losses the country suffered under the provisions of the 1987 Constitution, from business and economic opportunities to missing out on having quality education. Lawmakers, including Albay and Davao representatives Edsel Lagman and Paulo Duterte, note alleged plans to bribe voters to sign the petition calling for charter change. Lawmakers from the House of Representatives have been keen on amending the Constitution, saying they would focus on its economic... Ayan pa, mga kababayan, yung balita. O ngayon, mga kababayan, yung may grupo pala na nasa likod nito, yung grupong pirma, based sa report ng ANC po. Ayan po, sabi rito sa interview, law firm EDSA Puwera ad has achieved its purpose. Talagang sinadya nila na ganun yung pakagawa, mga kababayan, para makakreate ng controversy. Pati yung titulo po, EDSA Puwera. So sabi po ng law firm ng mga abogado ng pirma na sila Attorney Ibaristo Gana and Dante Atienza, legal counsels ng charter change supporter pirma. So far na-achieve ng advertisement yung objective na makuha yung atensyon ng mga tao para pag-usapan po yung charter change. So tagumpay sila doon. Ang proof na nagtagumpay sila, nagalit si Edsel. Yung mga opponents po ng charter change, lalong nang galaiti, at pati si dating Senador Laila de Lima, napariak na rin. So maganda na nagsipag-react sila. Ibig sabihin, nakuha yung atensyon ng mga dilawan. At para magkaroon ng active discussion po dito sa proposal na amyendahan yung ating konstitusyon. Magaling din anya Mr. Maravillas yung gumawa ng advertisement. Pinag-aralan po ng mabuti na dapat yung titulo mismo dapat controversial siya. Naging controversial siya kasi yung title mismo EDSA Puwera. Siyempre, yung mga nag-EDSA people power po, talagang uusok po sila. At pag umusok sila, pag-uusapan palagi po sa media, mainstream media, pati sa social media, itong proposal for charter change. Ayan man lang po mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Name siya Red Mix Fruit Drink. Iniman po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos po. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Kababayan, gusto ninyo itong itry? Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum.
Anti-aging po siya. Sa mukha naman yung application. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, i-try po ninyo ito. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kailang gagawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. O yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Sa mga naghanap po pala ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment po for Meralco bills, PLDT, etc. Kahit po saan po na ninyo plano na pumunta all throughout the world, pwede na po kayo magpa-online booking sa amin. Pati mga hotels, lalo dito sa Pilipinas. We have an bayad center and Paymaya po. Pati yung mga Meralco bills ninyo at PLDT. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Lagi na pong matao dito sa amin. Ayos pa mga kababayan? Ayos na ayos niya Mr. Maravillas.